Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post. Ang balita ngayon, pahayag ito ni ex-Congressman Robert Ace Barbers doon sa pagkamatay ni Congressman Acop, yung parangal na ibinigay sa kanya ng House of Representatives. Ito ang title, Mangiyak-iyak sa Borol, Barbers umapila sa mga buzzers ni Acop. Ito, nasa ating kultura na hindi dapat inaalipusta ang alaala ng yumao. Barbers, paalala sa mga buzzers ni Acop. Mariing iginiit ni dating Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers ang isang panuntunang Pilipino na aniyay tila nalilimutan ng ilan. Ang paggalang sa alaala ng pumanaw. Anumang personal na pananaw laban dito. Sa kanyang eulogy para sa yumaong Antipolo City Representative Romeo Acop, binigyan diin ni Barbers ang diwa ng kanyang panawagan. So, ito ang sabi niya, nasa ating kultura na hindi dapat natin inaalipusta o niyuyurakan ang alaala ng isang yumao kahit ano pa siya sa paningin natin. Ayon kay Barbers, ang ganitong asal ang sukatan ng disente at makataong pag-uugali. Isang pagpapahalagang minana sa mga nakakatanda at inaasahang pinanghahawakan lalo na sa panahon ng pagluluksa. Hindi raw hinihingi ang pagsang-ayon sa lahat ng nagawa ng yumao. Ang hinihingi ay pagpipigil sa paninira at paggalang sa alaala. So, matindi ang patama ni Congressman Barbers sa mga buzzers. Talagang this is first time siguro sa aking 66 years old na ako. Ngayon lang ako nakakita ng ganito na namatay na nga, inaalipusta pa rin. Grabe. Marami namang nasaksihan ko na pumanaw na mga politiko. But ngayon lang nangyari ng isang politiko, grabe ang buzzers, pag-alipusta, pangutya sa alaala ng namatay. Ako, hindi ko inaasahan ito kasi agree ako sa sinasabi ni Congressman Barbers na wala sa kultura nating Pilipino yung ganyan, na pumanaw na nga tapos alipustahin mo pa. So bakit nangyari ito? Masisisi mo ba yung mga taong bayan na nagbas kay late Congressman Barbers? I don't know. Kung masisisi mo, may nilabag ba silang batas sa pagkutya sa yumaong kongresista? Palagay ko wala. Ang naiba lang is yung kultura. Kasi nga once na yumao ang isang tao, makiramay ka na lang. Kahit ano pa man ang nangyari sa Kailang iba kasi ito he's a public official. Siguro kung ordinaryong tao lang siya, yun, masusunod yung kultura ng Pinoy kung ordinaryong tao na makikiramay na lang, di ba? Pag sa social media, pag may namatayan, mag-post lang ng kandila, ang dami nang nagsabi condolence. Dito kay late Congressman Acop is kakaiba yung reaction ng taong bayan. Grabe ang laugh emoji, tumataginting.
instead na makiramay, magluksa, marami talagang natutuwa. At ikino-connect nila, itong yung mga nababasa kong post o mga comments, ikino-connect nila ang pagkamatay ni late Congressman Acop doon sa birthday wish ni Cara David. Yan nga, may napakinggan kong statement ni Cara David na sabi niya, 4 pa lang ang namamatay. Ito na sino yung pang-4. 4 pa lang ang namamatay dahil sa aking birthday wish. Yun, kinabit doon. Kaya ang tingin kasi ng karamihan, yun, statement ni ex-Congressman Barbers na patutsada niyo sa mga buzzers. Hindi nyo kayang mapantayan ang naabot na tagumpay paglilingkod bayan ni Congressman Acop. So masyado daw mataas ang naabot ni Congressman Congressman Acop, na itong mga buzzers nasa baba hindi nila kayang abutin. Sinagot naman ni Congressman Barsaga, sabi niya, hindi ko talaga kayang abutin yung magkaroon ng ang daming maleta niya. So na yung maleta, yun na yung basura ba, maleta. Alam niyo na yung basura. Magkano ang laman ng isang maletang basura? Ayun. So ang serbisyo nga ni Congressman Acop sa aking personal na pananaw, maganda. Lalo na nung police officer siya, police general, wala naman ako makitang maganda na talaga yung kanyang paglilingkod bayan as a police officer, as a PME graduate, maganda. Pati ang kanyang pagsilbi as congressman ng 2nd District Antipolo, maganda. No, hindi ka naman manalo ng nakailang terms dyan. Hindi maganda. Ang problema lang is nasira siya dito sa Quadcom hearings. Maraming nagalit dahil ang perception ng taong bayan is isa siya, dalawa sila ni Congressman Robert Ace Barbers, chairman and vice chairman ng Quadcom. Ginipit nila ang mga Duterte. So ito ngayon, nung namatay siya, rest back time. Kaya nakakalungkot nga itong pangyayaring ito, but I don't know kung sana hindi na ito maulit. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo na mimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon human na gyud pag-atop sa balay ni auntie ug maayo na gyud nga tan-awon. So dili na sama ganina nga mga buslot na ang yangiro. So karon maayo na. So kini si auntie usa ni siya kabalo nga wala na niya kakayahan sa pagpuli sa iyang atop apan karon nalipay siya nga natagaan siya giro. Salamat nga napulian na gyud akong atop. Mabayenting ko na ni katuig. Nagayag na. Oo. Salamat sa Ginoo ang naghatag ani. Oo. So pila na di auntie ka tuig nga nabalo ka na? Upat pa man na bulan. 4 pa ka bulan. Oo. Oo, so kuan gyud auntie ba dugay-dugay nang wala mo nakapuli og atop, namatay na lang si uncle. Oo, dugay-dugay na. Among atop. Oo. Lagi. So pila ka buki mong anak ante? Upat. So tanan na nakapamilya ante. Tanan na. Ay, so ang nagpuyo karon, ikaw ra sa imong balay nagpuyo karon. Ako ug akong mga apo.
Ikaw ug ang imong mga apo. So pila na daw imong edad ante? 57 o 55. 55 ka na. Oo, so kuan na gyud ante ba? Pila na kabuk imong apo ante? Unom. Unom na. Oo, sige. So salamat kay ante. Salamat sa paghatag sa sin. Oo, kay makabid.